Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayo ulit lahat dyan? Ayan, for this vlog mga ka-dreamers, pag-usapan naman natin ngayon yung sinasabi ngayon ng mga ibang mga Pilipino na wala pa dito or yung mga ibang nagko-comment sa TikTok natin mga ka-dreamers na yung iba nga daw na mga Canadian hirap na maghanap ng trabaho dito sa Canada. Okay? And then, yung mga ibang mga Canadian daw dito na mga locals, mga ka-dreamers ay pumupunta nga daw sa ibang bansa or nagmamigrate sa ibang bansa. And yung iba mga ka-dreamers ay tawag dito, pumupunta sa Pilipinas at gusto maging Pilipino. Bakit daw kami na mga Pilipino gustong-gusto daw maging Canadian? Okay, simple lang naman yung sagot ko dyan mga ka-dreamers. Okay? The purpose kung bakit tayo mga Pilipino ay gustong-gusto natin mag-abroad mga ka-dreamers, syempre ang unang purpose natin dyan is yung magkaroon tayo ng sapat na income para pantustos sa pamilya natin. Tama ba ako? Ganun yun. Yun yung isa sa mga purpose ng mga OFW. Lahat sila kung bakit gusto nila mga ibang bansa is para guminhawa yung buhay. Okay? Hindi naman namin sinasabi na ayaw namin sa Pilipinas. Mahal na mahal namin yung bansa nating Pilipinas. Kasi, hindi nyo ba nakikita sa mga post nila ngayon, sa mga social media ngayon na kung gaano nila gustong umuwi, kung gaano sila nangungulila, especially sa food, alam mo yun. Though, nakakain naman yung mga pagkain dito na iba na meron din sa Pinas. Okay? Meron din naman dito. Nakakain din naman namin. Kaso nga lang, yung feeling kasi na nandun ka, kasama yung pamilya mo, na nandun ka, alam mo yon, yung tipong kahit mahirap pero magkakasama kayong pamilya, iba pa rin kasi yung nagagawa ng mga ka-dreamers ko. Tama ba ako? Sa lahat ng mga OFW na nakikinig sa akin, alam ko, nararamdaman nyo ako, ramdam nyo yung hirap, okay? Alam ko nararamdaman natin yung hirap, pero bakit kami, bakit sila nagtitiis? Okay? Nagtitiis sila kasi gusto nila ng magandang buhay. Kaya hindi natin masisisi sila kung bakit ayaw nila magstay sa Pinas. Okay? Maganda sa Pinas. Kaso nga lang, hindi pa rin kaya i-sustain yung pangailangan. Magpakatotoo tayo, hindi pa rin kaya i-sustain. Depende na lang kung may maganda kang trabaho, kung may medyo mataas-taas yung pinag-aralan mo. Alam niyo yun? Kasi ang standard sa atin sa Pinas, mataas. Okay? So, ako, isa sa mga reason ko kung bakit gusto ko rin maging Canadian is isa lang kasi maganda rin yung benefits dito. Kailangan ko mag-ipon para makapag-invest din ako sa Pinas. Yung mga ganun, mga ka-dreamers. Wala naman ng ibang dahilan kung bakit pa. Okay? Kung tatanungin nyo rin yung iba, bakit ganun sila? Bakit ayaw na nilang bumalik? Kasi nga, sobrang laki rin po kasi ng difference ng pamumuhay dito sa pamumuhay sa Pinas. Dito kahit paano makakain mo yung gusto mo. Dito kahit paano free yung healthcare. O sige, sabihin na natin, yung healthcare dito mabagal daw. Maghihintay ka ng pagkatagal-tagal bago ka ma-assist. Ang reason yan mga ka-dreamers, totoo naman yun. Okay? Pero depende pa rin sa clinic or sa hospital. Depende kung yung volume ba dun is napakadami talaga sa isang lugar. Pero at least, na-assist sila at higit sa lahat, wala silang babayaran, free po yun. Siguro sasabihin naman ng mga iba dyan na sa Pilipinas din naman libre. Oo nga, libre. Meron tayong PhilHealth. Pero what if yung PhilHealth mo hindi coverage, hindi na siya coverage, kumbaga lumampas na sa limit. Pera pa din mga ka-dreamers, di ba? Pera pa din ang pinag-uusapan. So, siguro darating yung panahon na ang Pilipinas talaga gaganda, na hindi na kailangan mag-ibang bansa ng mga OFW natin. So, naniniwala pa rin ako na mangyayari yan mga ka-dreamers. Then, yun yung opinion ko doon na ang purpose lang talaga kung bakit makapag-ipon para sa pamilya. Para sa family. Yun naman ang reason ng mga OFW kung bakit kami umaalis, kung bakit sila umaalis. Dahil lang sa pamilya. Kung meron pa mang iba, siguro mga basic na lang yun, ganun. Pero, number one talaga ang family. Tama ba ako mga OFW dyan? Alam nyo yan, ramdam nyo yan. Kahit mahirap, kahit nalulungkot tayo, tatsagain natin para lang mabigay natin lahat para sa pamilya natin. Pangalawa, mga ka-dreamers, yung mga locals daw, bakit daw nagmamigrate? Yung mga locals daw dito nahihirapan maghanap ng trabaho.
Totoo po yan. Dahil sa dami ng pumapasok na temporary foreign worker dito sa Canada, nagkakaroon po ng problema ngayon na ultimo yung mga locals is nahihirapan maghanap ng trabaho. Siyempre mga ka-Dreamers, competition pa rin po kasi yan. Hindi kaya nga ang mga Pilipino, ba't ang daming Pilipinong pumupunta? Kasi nga, magagaling ang mga Pilipino. Magagaling talaga, kumbaga, lahat kayang gawin ng mga Pilipino. Caregivers, farmers, mga technician, mechanic, yung mga sa mga mechanical, 'di ba? CPU sa mga food services. Like tayo kasi Tim Hortons tayo, so food industry, 'di ba? Sa lahat ng field, wala kang mairereklamo sa Pilipino kasi lahat ng diskarte kayang gawin yan para lang gumaling sa trabaho. Alam niyo yan mga ka-Dreamers. So kung bakit yung mga locals lumilipat, kasi nga po, ang isa lang sa pinaka-reason dyan is yung way of living po kasi nila dati, hindi na po nila namimit ngayon. Dahil tumataas ang pagkain, tumataas yung renta ng bahay, kaya yung iba nag-rent na lang din, ganun. Which is normal po yun. Hindi lang naman po Canada ang nagkakaroon ng ganung problema. Okay? Ultimo, yung mga ibang bansa ganun din. Diba? So, huwag natin isipin yung negative side na kung anong meron dito. Ang lagi nating isipin mga ka-Dreamers, especially sa lahat ng mga nangangarap ng pumunta ng Canada o kahit hindi pa man Canada, kahit yung mga pupunta sa mga iba't ibang bansa, Australia, Europe, Dubai, lahat. Ang tignan po natin is wag yung bansa. Ang tignan po natin is kung paano po tayong mag-grow sa bansa na yun. Kasi lagi yung tatandaan, ba't ba kayo pumunta doon? Para ba siraan yung bansa? Para ba sabihin na mahirap dito? Para ba sabihin ang baba naman ng sweldo dito? First and foremost mga ka-Dreamers ko, bago kayo pumunta doon, alam nyo na yun kung anong kahihinatnan nyo doon. Alam nyo na kung magkano yung sahod nyo. Alam nyo na maghihirap kayo doon. So, bakit kailangan pa natin siraan? Bagkus, pagyabungin natin yung sarili natin. Okay? Kami from Dubai to Canada. Ba't kami nag-come up sa ganong desisyon? Kasi we're building a family. Naisip namin na magandang healthcare, which is nangyayari naman ngayon kahit papaano. Kasi ang miss ko walang ginastos ngayon sa mga check-ups, mga x-ray, sa lahat ng mga test niya ngayon. So ngayon manganganak siya, wala rin kami babayaran for sure. So ayaw niyo ba yun? Yung mga ganun dapat ina-appreciate niyo yung mga konting bagay na ganun eh. Yung tipong sa inyo sa sarili niyo yung growth niyo. So mga ka-Dreamers ko, kung bakit yung mga ibang locals dito pumupunta rin sa Pinas para maging residency, it's their choice. Naging masaya sila doon na hindi nila nakita dito. So ganun din siguro ko yung mga Pilipino na pumunta dito, hindi din dahil sa pamilya, dahil naging masaya rin sila dito. Isipin nyo, kung pangit ang Canada, bakit hanggang ngayon nandito sila? Bakit ilan lang yung bumabalik? Bakit yung iba mas pinipili magstay? Kasi nga po, may meet pa rin nila yung requirements nila. Tayo mga Pilipino kasi hindi tayo maselan. Kahit na ano lang yung kainin natin, goods yan. Susurvive tayo. Kahit na maliit yung tirahan natin, basta may tinutulugan tayo, okay yan. Ganon tayo mga Pilipino, napaka-flexible natin. Which is hindi naman po kasi ganon yung ibang lahi. Kaya hindi kayo pwedeng mag-base lang na dahil yung mga locals ang ganito, hindi po. Pag sumikapan nyo yung sarili nyo, pagyabungin nyo, huwag nyo tingnan yung negative sides, tingnan nyo yung positive sides. At tingnan nyo kung gaano kayo nagpa-progress ng maliit hanggang sa lumaki ng lumaki. At ipagpasalamat nyo yung sa taas. Okay? Pinakamahalaga yung magpasalamat kayo sa taas, manalig kayo sa kanya, nakakayanin nyo lahat at mag-i-asenso kayo sa buhay. Yun lang mga ka-Dreamers ko, maraming salamat sa pakikinig. Naway may natutunan kayo, share nyo itong video na to. Follow nyo ako sa YouTube, Emmanuel Ibido Kadoy-Doy, sa mga gustong pumunta dito sa Canada. And positive lang tayo lagi mga ka-Dreamers. Peace yo!